Pasensya na kayo pero sinasabi ko sa inyo na wag niyong tatangkilikin ang laruang ito. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. So bale, ito nga pala ang labubo. Cute, no? So cute. Nakakainis. What's the next? Ang cute mo nga. Naku, nararamdaman ko na talaga. Sikat na sikat ito ngayon at marami pong mga influencers, mga sikat na tao ang tumatangkilik ng laruang ito. Disclaimer lamang, una sa lahat, hindi ko po ginawa ang video na ito para yung mga taong influencer na nagtatangkilik ng laruang ito ay palabasin kong mga masasamang tao. Hindi po ganon. Maaaring sila po ay hindi rin po aware at kinakailangan din po nilang marinig ang aral na sasabihin ko sa video na ito. Ngayon pag-usapan natin bakit nga ba hindi dapat tangkilikin ang laruang ito, lalong-lalo na kung ikaw po ay isang Kristiyano. Ganito kasi yan. Ang laruan po na ito ay parte ng tinatawag na Nordic mythology. Ang Nordic or kilala sa Norse mythology ay nabibilang sa mga Germanic people. Sa mga mythology po na yan, nakuha ang mga Diyos-Diyosa na sila Thor, Odin, Freyja at iba pa. Siyempre sa mythology, kung meron pong mga gods and goddesses, meron din pong tinatawag na mga demon gods or mga monsters. Kasama na po dyan sila Zimono, Taikoko, Spooky, Peito, and siyempre yung sikat na ngayon na si Labubu. So si Labubu po ay isa pong halimaw or monster. Actually, isa po siyang elf monster or duwende sa Tagalog. Now, anong big deal dito? Ngayon, ang problema dito kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo, ang mga halimaw po at mga monsters ay biblical at ito po ay kaaway ng Diyos. Meaning to say, ang mga monsters or mga halimaw, yan po ay mga demons. Tikbalang, mangkukulam, manananggal, duwende, kapre, Dracula, name it, lahat po yan ay mga demons. Job chapter 7 verse 12. O Diyos, bakit niyo po ako binabantayan? Isa ba akong dambuhalang halimaw sa dagat na dapat bantayan? Revelation chapter 11 verse 7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. At marami pa pong mga Bible verses ang nagpapakita na ang monsters or halimaw ay mga demonyo at kaaway ng Diyos. Ngayon po, ang hindi po tama sa bagay na to about dito sa doll na ito na Labubu ay ginagawa pong cute, innocent ang itsura ng monster or halimaw o demonyo na tila baga parang inosente para tangkilikin ng mga tao. Ganito na ngayon ang ginagawa ni Satanas at ng mga demonyo. Pinagmumukha na nilang tama yung mali. Ginagawa na nilang cute yung mga halimaw at mga monsters. Demons are not cute. Nakakalungkot, pati mga bata tinatangkilik na din ito. Ito na po talaga ang expertise ni Satan, ang manlinlang at manloko, mandeceive. Sabi po ng John chapter 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. So si Satan po ay mapanlinlang, pagmumukain niyang cute yung halimaw, pagmumukain niyang mabait yung mga demonyo. At ito pa po yung nakakawindang dito. Since malapit na yung Christmas tree, nilagyan niya ng mga decoration ng Labubu na ito. So Pastor CJ, ano na namang big deal dyan? May problema ka na naman dyan? Yes po, pasensya na kayo, pero may problema po dyan. Imagine, kung yung Christmas po ay si Kristo ang sentro, bakit may monster dyan? Bakit may halimaw dyan? Bakit may demon dyan? So kung talagang si Jesus, kapanganakan ng ating Panginoon, ang pinagdiriwang natin sa araw ng Christmas, dapat hindi po natin nilalagay dyan ang Labubu na alam naman po natin ito po ay duwende or monster or demonyo. So sa lahat po na nakakapakinig dyan at tumatangkilik sa Labubu na doll, pagpasensyahan nyo na po ako kung nagmumukha po akong KJ para sa inyo. Pero ito po ay isang paalala lamang bilang isang batang pastor na nagsasabi po sa inyo na kung talagang kayo ay tunay na Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya nyo, hindi po natin dapat tinatangkilik ang doll or laruan na ito. So yun lamang, I hope na may natutunan po kayo sa video na ito. Shalom everyone, peace.